Now, ating pong topic ay part 3 na po tayo. Part 3 ng indwelling and manifested presence of the Holy Spirit produce a godly and blessed life. Gusto ng bawat isang maging matagumpay. Amen? Gusto nating lahat na maging blessed tayo. Amen? Agree kayo dahil ako ay nagdideklara. Gusto yan ni Lord. Nung isang linggo ang ating pinag-usapan ay spirit of understanding, na kailangang malinaw sa iyo at sa akin na ang sakit ay hindi galing sa Panginoon. Itinuro ko sa inyo noong isang linggo na yung 3 halimbawa na yung nagtatanong, ito bang sakit niya ay galing dahil ng kanyang mga magulang? Ang sabi ni Lord, ang sakit niya ay walang kinalaman ang mga magulang, kundi ito ay para maparangalan ng Lord. So, hindi naman lahat ng sakit ay galing sa kaaway, pero lahat ng sakit ay galing sa kaaway na pinahintulutan ng Lord for a purpose. And sometimes, pinahintulutan ng Lord para magkaroon ng character development. Na ang sakit sometimes ay galing sa kasalanan. At ito po itinuro ko sa inyo na pumasok ang kasalanan kay Eva at kay Adan, okay? At doon na pumasok ang kasalanan at kamatayan nung magkasala si Eva at si Adan. Tinuro ko po ng isang linggo. Hindi po kalooban ng Panginoon na ang tao ay mamuhay sa kasalanan. Hindi lalo kalooban ng Panginoon na ang tao ay mamuhay sa sakit. Lalong hindi plano ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kamatayan. Pero nangyari yan dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. At sa panahon ngayon, ang nais ng Panginoon ay maunawaan natin na yung tinapos niya sa cross, ito'y para ibalik ang lahat ng ninakaw ng kaaway sa iyo at sa akin. Hindi lang ang kaligtasan, kundi ang kagalingan, ang restoration ng ninakaw ng kaaway. Ang naniniwala ay pumalakpak sa Panginoon. Sabihin mo, I agree. Yan ay para pahalagahan natin ang ginawa ni Christ. Ang buhay natin sa lupa, kung magkaroon man ng katapusan, ito'y lilipat lang, pero hindi raranas. Kung ikaw ay born again, you will never experience second death. The second death is eternal separation sa Lord. And second death, yun po yung tinatawag na pangalawang kamatayan, apoy ng impyerno. Hindi ka daranas dahil ikaw ay totoong may genuine faith, genuine relationship, and genuine love sa Lord. Pumalakpak ang nagsasabing yes. Ayaw ng Lord, ang tayong magkasakit. Kaya nga ang itinuro ko sa inyo ng isang linggo, Isaiah 53:5. Na kinuha niya, tayo'y gumaling, past tense, tayo'y gumaling. Para hindi tayo dumepende sa gamot, hindi tayo maging drug dependent. Kundi, Lord, kaya mo naman akong pagalingin, pero search my heart. Search me, Lord, kung anong aking kasalanan. Marahil ay sobrang lahat ng sobra ay masama. Sobra sa taba, sobra sa alat, sobra sa tamis, lahat ng sobra ay masama. Just repent and be changed. At tayo ay gagaling. Amen? Amen? Ako mismo ay pinalaya at pinagaling ng Panginoon. When I repented, when I admit ng mga pagkukulang, at doon walang operasyon, walang anuman, pinagaling at pinalaya ako ng Panginoon sa maraming bukod. For the glory of God. Palakpan natin si Lord. Jesus is our healer. Jesus is our healer. Nais mong maging matagumpay bilang Kristiyano. Nais natin lahat na maging matagumpay. Nais natin lahat na maging blessed. Pero wag natin kalilimutan. Yan talagang gusto ng Panginoon. Pero wag mong kalilimutan behind the victory, behind the anointing, behind the prosperity, behind every blessing, sa likod niya na si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Behind the power, si Holy Spirit.
So the message for the world is the gospel. Ito ang kailangan ng mga taong nasa mundo. Ikaw at ako ay kaya nakakilala because the gospel has been preached. Alin yung tinutukoy na gospel? It's all about that death and resurrection of Jesus Christ to save the world. Yan ang gospel. That is pure gospel. Kapag tinuturo na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay, it's all about the cross. It's the gospel. Yan ang kailangan ng mga taong hindi pa mananampalataya. Kaya I am challenging everyone, share Christ. That Christ is the Savior and Lord and Healer. The only way to heaven. Yan ang kailangan ng ating mga kaibigang wala pang tamang pagkakilala sa Panginoon. The world needs the Word. And Jesus is the living Word. The gospel, yan ang kailangan. But then, sa church, ang kailangan ay ituro si Holy Spirit. The message for the church is about the third person in the Trinity. And He is the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hindi pa maunawaan ng mga makamundo, ng mga unbeliever, pag shinare mo si Holy Spirit, hanggang sila hindi naboborn again. Pero ikaw at ako, na born again na, may relasyon sa Panginoon. Mula nang tanggapin natin si Christ ng totoo, nariyan na si Holy Spirit, yan ang kailangang ituro sa church. The third person in the Trinity. 2.5 months kung itinuro series ang about Holy Spirit. At hindi pa tayo tapos. Dinala tayo sa Isaiah 11:2. The manifestation of the Spirit of God. And behind that manifestation is the Spirit, the Holy. Sabihin natin, Holy. Our God is holy. He is perfect. He is holy. Ang kailangan ng church ay ituro si Holy Spirit. Dahil sa likod ng himala, sa likod ng pagbabago ng tao, sa likod ng lahat ng himala, sa likod na yan, si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. The third person in the Trinity. John 16:7. Jesus said, "Let me assure you." Sabi ng Panginoong Yesus, ito ang sinisigurado ko sa inyo. It is better for you that I go away. Sabi ni Jesus, makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Nung si Jesus ay nasa lupa pa, bago siya umakyat ng langit, siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, bago siya umakyat ng langit, ito ang sinabi ni Jesus, makabubuti para sa inyo na ako'y umalis. I say this because when I go away, I will send the helper. Sinasabi ko sa inyo ito, sabi ni Jesus, na kapag ako'y umalis, umakyat sa langit, susuguin ko sa inyo, the helper, ang tagatulong, ang tagapagtanggol, ang comforter, ang intercessor, ang great encourager. He is the Holy Spirit. Advocate, great encourager. But if I did not go, then He would not come. Sabi ni Jesus, kung hindi ako aalis bilang tao, hindi siya darating. Si Jesus bilang tao, kung saan siya naroon, dun lang nakakagawa. Pero ngayon, si Holy Spirit nasa iyo, nasa akin, nasa ating lahat. Everywhere around the world, naroon si Holy Spirit. Mas maraming nagagawa, maraming himala, maraming signs, wonders, and miracles. Because of the Holy Spirit, palakpakan natin si Holy Spirit. Woo! Love you, Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, hindi darating. Kaya nung malis si Jesus, sabi niya sa mga disciples, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. Hintayin niyo ang isusugo ng Ama. Huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi niyo natatanggap. Sabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong malungkot na ako'y aalis dahil kung hindi ako aalis, hindi darating ang Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Tinuro ko sa inyo 2 months ago. He is the Spirit of Christ. He is the Spirit of the Father.
He is God. He is holy. He is perfect. Palakpakan natin si Holy Spirit. John 16:7. Nabasa na natin, ano? John 14:16, 17. I will ask the Father. Sino nagsasalita? Si Jesus. I will ask the Father. Sabi ni Jesus. Kita natin dito yung Trinity. He will give you another helper. Wow. May katuwang na tayo, may katulong na tayo si Jesus Christ. Si Abba Father, another helper of the same kind. Because the Holy Spirit is God. Jesus is God. The Father is God. And sabi ni Jesus, I will ask the Father, He will give you another helper of the same kind. Ibig sabihin, another helper. Kung paano si Jesus Christ nung nasa lupa, nagpapagaling, nagpapalaya, nagpo-provide. Hallelujah! Dumating si Holy Spirit, the Spirit of Christ. Ikaw at ako'y makakaranas ng great provision, ng miracle, ng protection. All the best. The Holy Spirit is in you, working in you, and working through you. Woo! Palapakan natin si Holy Spirit. Another helper. Ang tindi ng pagmamahal ng Lord sa iyo at sa akin. To be with you forever. Ay, ako'y masaya. To be with you forever. Ang Diyos ay kasama mo 24/7, 24 hours in a day. Kasama natin and He will be our forever God. Till eternity, palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Oh, we adore you, we humble before you, we worship you, God. Sino rito ang kasama natin ang Panginoong Diyos forever? Sino yung masaya? Sabihin mo sa iyong katabi, pakita mo namang masaya ka. The helper is the Spirit of truth, and the people of the world cannot accept Him. Ang linaw. Because they don't see Him or know Him. Kaya kailangan ipakilala natin. Ipakilala natin si Holy Spirit. Dalhin sa church, dalhin sa life group. Pakilala si Jesus. Pag tinanggap si Jesus, papasok si Holy Spirit. Pag pumasok si Holy Spirit, okay, doon na mo. I-enlighten, sabi ng Bible. Last week, tinuro ko yan sa inyo. Mai-enlighten ang kanilang understanding. Si Holy Spirit ay kumikilo sa unbeliever. I want to tell everyone, para sila ay kumilala. Ikaw at ako, kinilusan ni Holy Spirit nung tayo di pa mananampalataya para tayo ma-born again. Paano na-born again? Kumilos si Holy Spirit nung tayo unbeliever. Kumilos si Holy Spirit sa Biblia na itinuturo. Kumilos si Holy Spirit sa nagtuturo. Sino ang ating pagmamalaki? Yung nagtuturo o ang Panginoon o ang banal na Espiritu Santo? The Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hanggang ngayon, ito pa ang magandang balita. Sabi rito, He lives with you. He lives with you. Yung forever, yung forever. Hindi na nasan yung forever dyan. Yun. Another helper to be with you forever. Sabi mo sa iyong katabi, inaalis ni Lord ang takot. Dahil may kasama tayong Diyos. Kasama natin forever. Saya ba tayo doon? Forever? Ka-forever natin? The helper is the Spirit of truth. Nasa kanya lang katotohanan. Walang mali. Dahil siya perfect. Siya holy. The people of the world cannot accept Him because they don't see Him or know Him. But you know Him. Amen? He lives with you and He will be with you. Nangyaring siya'y mapasayo nung tanggapin mo si Kristo. Pero siya'y mapapasayo, ikaw ay empower niya
when He got your heart, habang nabibihag ka niya, habang lumalapit, nabibihag ka niya, He got your heart, naroon yung empowerment, naroon yung encounterment with Him. Kaya sa tinatawag na moment with God, binihag niya, nabihag ka niya eh. Nabihag niya tayo doon sa Encounter God Retreat. Nariyan lagi siya. Pero nabihag niya ang puso natin because of the teachings. Kaya naroon yung kapuspusan, naroon yung kilabot ng kanyang presensya. Bakit? Focus eh. Bakit? Tubog sa word. Lagi naman siyang nandyan. Hindi naman siya naalis. Pero the time na ikaw ay dalhin sa moment with God, ka-moment mo lang is si Lord, ikaw lang at ang Lord, walang paki. Alam mo sa katabi, nabiyag niya ang puso mo, may naramdaman kang kakaiba na enkwentro mo siya. You got it? Nakuha natin. Daily, ganun din eh. Pag wala kang kausap, wala kang kaharap, siya lang. Wow, kinaawitan mo siya. Focus ka lang sa kanya. Wow. May nagaganap. Hindi ibig sabihin lumalakas si Holy Spirit, nanghihina. Hindi. The same power that raised Jesus from the dead is in you. Si Holy Spirit na kumilos kay Moses, si Holy Spirit na kumilos kay David, ay si Holy Spirit na nasa iyo, nasa akin, makapangyarihang Diyos. Nag-iingat, nagpapala, kumikilos, working in us and working through us. Palakpakan natin siya. And this is what the Holy Spirit produce. Kumuha po ako ng translation na nagpapatunay na si Holy Spirit ang nagpo-produce, hindi ikaw, hindi ako, ng mga bunga ng banal na Espiritu. At yung lagi kong sinasabi sa inyo na yung siyam na bunga, kaya nga hindi fruits. Fruit. Bakit fruit? Pag may pag-ibig ka, magagawa mo na maging mabuti, magagala ka na sa problema, kasi may pag-ibig ka. Kaya dito sa kinuhanang kong TPT translation, ang linaw ng paliwanag ng bunga ng banal na Espiritu. Basahin natin. But the fruit, TPT, Galatians 5:22, ang ganda po. Basa po natin. But the fruit produced by the Holy Spirit within you. Hallelujah. Sabay-sabay naman tayo. But the fruit, produced by the Holy Spirit within you. Ang bunga ng banal na Espiritu na nililikha sa'yo. Sino daw ang lumilikha? Sagot naman kayo. Very good. Pinoproduce ni Holy Spirit sa'yo is divine love. In all its varied expressions, joy, ito pa, sabihin natin, divine love. I have the divine love. Declare mo yan because of the Holy Spirit is the one who produces. I have joy that overflows. Tayo ngayon tumayo, ideklara natin to, sabihin natin, the fruit produced by the Holy Spirit in me. 1, 2, 3, go. The fruit produced by the Holy Spirit within me is divine love, joy, declare it, joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness in action, life full of virtue, faith that prevails, woohoo! Gentleness of heart, and strength of His Spirit. Never set the law above these qualities, for they are meant to be limitless. Sino rito may overflowing joy? Sino yung may faith that prevails? Sino rito yung may kindness in action? Sino rito may 1,000,000 na padating? Parang mas malakas yun na. Sinong may peace that subdues?
patience that endures. Sabi mo, meron akong nung mga bunga na yon na pinoproduce mo, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You will continue to produce it in my life as I honor you daily. In Jesus' name. Sino may gusto niyan? Amen. Gusto natin yan. Imagine mo yung prevailing faith, yung endure, yung patience to endure. Aba, pagka may nararamdaman ng sa banig ng karamdam na kay may inaalagaan, kailangan mo yung patience. Pero pinoproduce yan ni Holy Spirit. Kung may kakilala ka, sabihin mo, pinoproduce yan. Sabihin mo dyan, pinoproduce ni Holy Spirit ang katyagaan. Pinoproduce ni Holy Spirit ang overflowing joy. Palakpakan natin si Holy Spirit. Woo! Sabihin natin, I love you, Holy Spirit. You can take your seat. Now, subtopic, fourth dimension, the manifestation of the Holy Spirit. He is the Spirit of counsel. Itong fourth dimension, ito po the same rin, Spirit of God, the Holy Spirit. Spirit of counsel. Pag sinabing Spirit of counsel, ito po'y Espiritu ng tagapayo. Napakahalaga po niyan. May ibibigay akong example mamaya sa inyo na nag-manifest yung espiritu ng counselor. Basa po natin. Dito po yan, ito po yung fourth, na po natin, kinuha natin sa Isaiah 11:2. Tapos na po tayo doon sa Spirit of the Lord. Basa po natin sa TPT, the Spirit of Yahweh will rest upon him. The Spirit of extraordinary wisdom. Yan po ang katangian na meron si Jesus, na ito rin po ang katangian na meron ka at ako dahil nasa iyo si Holy Spirit na may katangian nito. Naintindihan niyo ako? Naunawaan niyo po ang aking sinasabi. Aamin lang po kayo pag inyong naunawaan. Okay po ba yun? Si Jesus nung nasa lupa, yan po ang mga espiritong nakita sa kanya. Siya'y nagtagumpay even dun sa point of death. Ito pong espiritong ito ay iisa, Spirit of God. Different manifestation na kailangan ng isang tao para magtagumpay. First, the Spirit of the Lord ay nasa isang tao para magtagumpay. At ang Espiritu ng Panginoon na nasa isang tao ay taglay din niya ang Espiritu ng karunungan, kaunawaan, Espiritu ng karunungan, at ngayon ang ating pag-uusapan ay Spirit of power, of counsel. Perfect understanding, Spirit of wise strategy, Spirit of mighty power, Spirit of revelation, and the Spirit of the fear of Yahweh. Yan po yung ating iniisa-isa. Basahin natin sa NLT translation. And the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. Yan po ang ating pag-uusapan. Counsel. Counsel lang, hindi pa yung might. Spirit of knowledge and Spirit of the fear of the Lord. So, nais ko pong ipaunawa that the 7 spirits of God are one. Yung manifestation na nakita kay Jesus ay gusto ng Panginoong makita sa'yo, tanggapin mo ito, ito'y iisang espiritu, the Spirit of the Lord, the Spirit of Christ. Andiyan po ba tayo? So, the Spirit of counsel is the Spirit of helper. John 14:26 tells us, the counselor is the helper, and the Holy Spirit whom the Father will send in my name. He will teach you all things. Makatuwa Yung Holy Spirit, ganyan Papaalala sa iyo yung natutunan mo nung ikinakikinig ng araw ng linggo. Para wagi ka. Papaalala sa iyo, walang pagsubok na ipinagdaanan ng tao na hindi mo kaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas. Ipapalala yan sa iyo ng Holy Spirit. Narinig mo ba yan? Ano pa narinig natin? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. He is the one who will teach you. He's our helper.
Other translation for the word prayer, advocate, intercessor. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, may nananalangin para sa iyo. Ang Diyos nananalangin para sa iyo para ikaw ay magtagumpay. Masaya ga ikaw? Masaya ka ga? Siya yung intercessor pag ikinasa laban para tagumpay ka. You're in the winning team when you are in the battle. Taas ang kamay. There's an army rising up. Army of the Lord. Sundalo ng Diyos. To break every chain, break every chain, break every chain. Bakit ka naging sundalo ng Diyos? Anak ka ng Diyos bakit ikaw ay nasa winning team? Nasa iyo si Lord Nasaan dito ang nasa winning team? Nasaan dito yung nasa secure zone? Wala ka sa danger zone? Palakpakan natin si Lord. May nananalangin sa iyo at sa akin. He's the strengthener. Siya yung nagpapalakas. Comforter. Standby. He's our everything. Amen. Ikausap ako, sabi ko sa inyo, pag napayag kayo, amen kayo. Maganda ka. Mas malakas. Gising na gising ka. Malakas ka. Sundalo ka ng Panginoon. Mapagtagumpay kang anak ng Diyos. Ikaw at ako ay tagalangit. Ang meron kay uularin pa ni Lord. Ang meron kay multiply ni Lord. Ang meron ka na idadagdagan pa ni Lord. Ang nawala sa iyo at sa akin ibabalik, mapalta ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinag-usapan natin ito, we need to pronounce blessing. Remember? Di ko pa lang yun na ituloy. Dito tayo pinatutuloy. At Jesus' birth, it was prophesied, He would be called Emmanuel, meaning God is with us. Nung ipanganak si Jesus, ito po kailangan kong sabihin sa inyo, this is the gospel about Jesus. Nung ipanganak si Jesus, siya ay ipinapisay na siya ang Emmanuel, God is with us. Ito yon. Ipinangakong Messiah si Jesus, tagapagligtas. And the meaning of the word Emmanuel, God is with them. Nung si Jesus ay nasa lupa, naghihintay ang mga tao ng tagapagligtas. Hindi naman sila maniwalang si Jesus ang tagapagligtas. At sinabi roon sa Book of Matthew, tatawagin yung ipanganganak ng Beren, itatawagin Emmanuel na sumasa inyo ang Diyos. Hindi naman sila maniwala. Naniniwala nung unang panahon ng New Testament na si Lord Jesus, nung si Jesus ay nasa lupa, paniwala sila na si Jesus ay manggagamot. Si Jesus ay gumagawa ng himala, nagmultiply ng bread. Nagmultiply siya ng tinapay. Paniwala ang mga tao, si Jesus ay the one who perform miracle. Bakit siya nagpe-perform? Kasi si Holy Spirit nasa kanya. Hello? Hindi nila natanggap na yung God is with them, na ang kasama nila ay makapangyarihang Diyos. Hindi nila matanggap na si Jesus ang Messiah. Tanggap nilang si Jesus ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. Hindi nila matanggap na si Jesus ang sinugong, ang tunay na Messiah, tagapagligtas. He is God. Ayaw nilang maniwala. Naniniwala si Jesus ay nagpapagaling. Pero ayaw nilang maniwala ng mga Pariseo, Saduceo. Ay nako, siya pa nga nagpapako, sila pa nagpapako kay Kristo. Ayaw nilang maniwala. Sa panahon naman natin ngayon, kagaya ng sinabi ko nung isang linggo, sa panahon natin ngayon, naniniwala tayo na si Jesus ang the only way, the truth, and the life is the Savior. Pero maraming naniniwala na si Lord ang Lord and Savior. Hindi naman naniniwala ang iba na nagpapagaling. Nabaliktad na. Noon naniniwala nagpapagaling si Jesus. Hindi naman maniwala si Jesus ang
daan patungo sa langit na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay Messiah, tagapagligtas. Hanggang sa panahon natin ngayon ng maraming Kristiyano, ayaw maniwala si Jesus ay nagpapagaling. Sino sa kaharap ko nagsasabing si Jesus, ayaw ng tao may sakit, binayaran ni Jesus sa cross of Calvary ang sakit upang ang mananampalataya magsisisi, magpapabago, ang may sakit ay gagaling. Ang may sakit ay gagaling. Ang may sakit ay lalaya. Pwede kang lumaya na hindi ka naoperahan. Naranasan ko yan for the glory of God. Sinusitis, operahin, hindi na opera. Wala ko ipagmamalaki kundi si Lord. Aking anak na panganay, operahin sa appendicitis, hindi rin na operahan. Si Lord John, pronouncing blessing, pronouncing healing. At syempre dun sa maraming bukol, the Lord used our Apostle Bishop. Nung ako ipag-pray, once lang ako nagpa-pray. And after that, puro pronouncing blessing, I'm healed by the stripes of Jesus, I'm healed. Daily. Kung pinagaling mo ang sinusitis na ito, Lord, ikaw pa rin ang healer ko sa maraming bukol. At nangyaring walang operasyon, walang gamot, pinag-pray ako ng Apostle Bishop, ako'y gumaling at monthly lumiliit ang malalaking bukol, kaliwat kanan, malalaki, 7.9, 5.5, marami pang bukol sa ovary. Walang operasyon, walang gamot. Pinatunayan ng Panginoong Jesus. Isaiah 53:5. Sa latay ng Panginoong Jesus, ako'y gumaling. Sa latay ni Kristo Jesus, ikaw, tayo ay gumaling. Magkaroon lang, kagaya ng sinabi ko ng isang linggo, self-examination. Ayaw ng Lord ng tao ay may sakit. Pumasok ang kamatayan, ang kasalanan. Nung magkasala, pumasok ang kamatayan. In between ang kasalanan at kamatayan ay sakit. Pero binayaran niya ni Kristo. Palakpakan natin si Jesus Christ. A virgin will become pregnant and have a son. Pero si Mary po ba ay nanatiling virgin? No. Makinig kayo mabuti. Si Mary inilikha ng Diyos. Si Mary, Blessed Mary, ay pinili para maging kasangkapan na magdala at magluwal kay Jesus. Pero hindi siya Diyos. Si Mary nilikha. Nakakalungkot. Mas sinasamba ng marami ay ang nilikha. Pero ikaw at ako, ang sinasamba natin, hindi natin nakikita. Malaking Diyos, may-ari ng langit at lupa, lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam ng lahat, makakagawa ng lahat. Hallelujah! No other name but the name of Jesus. Wala tayong i-exalt kagaya ng ating inawit. Be exalted, God of the heaven. Wala tayong dapat ipakilala, itaas, itanghal. Kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na sa langit at sa lahat ng luhod ay luluhod sa pangalan ni Hesus. A virgin will become pregnant. Pero hindi na natiling virgin si Mary. And have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Only after Jesus' death and resurrection was he able to send the Holy Spirit, who would indwell in the hearts of every believer to truly be with them 24 hours per day, 7 days per week, all throughout the years, in all seasons of our lives, kasama natin forever and ever ang makapangyarihang Diyos. Nothing to fear, nothing to worry. God is with you, and He will be upon you as you focus unto Him. Amen. Acts 1:8-9, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with the power, you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and the ends of the earth. After saying this, He was taken up to heaven. As they watched Him, and a cloud hid Him from their sight. Sabi ni Jesus, huwag kayong alis sa Jerusalem hanggang di marating ang tagapagtanggol. After pronouncing that, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Kapag daw dumating si Holy Spirit, ano daw ang mararanasan? May kapangyarihan. Filled, puspos. Sino rito ang
nung tanggapin mo si Jesus, alam mo, nasa iyo si Holy Spirit at ikaw ay may kapangyarihan. Yumurak ng gawa ng kaaway. Walang makapipinsala. Luke 10:19. Pumalakpak na nagsasabing, yes! There's an army rising up to break every chain. Sa iyong family, ikaw yun. You have power. You have power. Puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, maniwala ka, sabi sa Biblia, natanggap mo si Jesus Christ, nanahan sa iyo si Holy Spirit, puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka puspos ng takot, hindi ka puspos ng lungkot, ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Sumasa iyo ang banal na Espiritu Santo, and you have power in the name of Jesus. Pumalakpak nagsasabing, yes! Woo! Huwag kang papayag na mabaliktad. Hindi ka pwedeng puspusin kung ayaw mo. Hindi ka pwedeng puspusin ng lungkot at takot kung ayaw mo. Sabihin mo, hindi ako pumapayag na may pumuspos sa akin na takot o lungkot o hinanakit o galit. Ako'y puspos ng pag-ibig. Ako'y puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Ako'y puspos ng banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin si Holy Spirit. Woohoo! When the day of Pentecost come, all the believers were gathered together in one place. Ito na yung nangyaring dumating si Holy Spirit. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. Yung naririnig nyo na tongues, yan po yun yung ebidensya na nasa iyo si Holy Spirit. Hundayarala bakayarala hayarala hande. Sakarabarabahande. Hindi po yan pinag-aaralan, yan po'y hinihingi, yan po'y kalakip, yan po'y blessing, yan po'y regalo galing kay Holy Spirit. Say hallelujah. Hallelujah. Halalabayara lakayarala. Tongues. Hurayaralahande. Yan po ang nangyari nung dumating si Holy Spirit. Napuspos ng kapangyarihan, napuspos ng lengguwahe ng banal na Espiritu Santo. Tongues, language of the Holy Spirit. Yan po ay gift. And so, what is the Spirit of counsel? The Spirit of counsel instructs you and tells you what to do and what not to do. Napakahalaga po nito. At magbibigay ako sa inyo ng magandang halimbawa para araw-araw i-declare mo yan. I have the Spirit of the Lord. I have the divine wisdom, divine knowledge, divine understanding, Spirit of counsel, Spirit of might. Ito po yung ating pinag-aaralan. Spirit of counsel. Spirit of counsel, the Holy Spirit Himself instructs you and tells you what to do and what not to do. Yan pong Spirit of counsel. Magka-counsel ka sa kaibigan mo, hindi mo alam ang sasabihin mo. Kailangan mag-operate sa iyo ang Spirit of counsel. Ano yung Spirit of counsel? Ang taong may problema, kailangan lalong mapalapit kay Lord at hindi mapalayo. Ang taong mag-asawang maghiwalay na, kailangan i-counsel mo. Sila'y mabuo. Spirit of counsel ay kailangan. Ang taong nanlulupaypay, ang taong nangihina dahil sa problema, ikaw mismo. Sabihin mo, you have the Spirit of counsel para mapalakas mo siya. Stir up. Sinabi na yan ng Panginoon in be of good courage, fear not. Yes, mere sufferings and trials, but doon madidevelop yung ating faith. So, kailangan ng Spirit of counsel. At dito po manggagaling ang ika-counsel mo. Final authority is the Word of God. Dito manggagaling sa Biblia. The final authority, ito ang pure words. Jesus is the living Word. This is the pure words of the living God. And Jesus Christ is the living Word. Siya ang buhay na salita, ang berbo. Pero ito ang written word. Book of instruction
before leaving earth. Bible. So the spirit of counsel, yung tagapayo, espiritu na tagapayo, ikaw at ako bilang Kristiyano, piling-pili tayo nasa liwanag. Kailangan mo i-acknowledge ang spirit of counsel. Ano po yun? Instructs you and tells you what to do and what not to do. He directs you in all your affairs. You may have been headed in the wrong direction, but when the spirit of counsel ministers to you, you will hear a voice behind you say, "No, no, this is the way. Walk here." Wow. Pag ikaw daw ay namamali ng direction, there is a voice behind you saying, "No." Kailangan lang yung iyong espiritu always connected. Walang ibang umo-occupy doon sa upuan ni Lord, sa puso mo, para marinig mo ng malinaw ang boses ng Panginoon. There are so many voices around us. Tinig ng sarili, tinig ng sitwasyon, tinig ng problema, tinig ng kaaway, tinig ng ibang boses, tinig ng sarili. But there is a voice, Isaiah 30:21. Ang Diyos ay may tinig. Tanungin mo yung katabi, naniniwala ka ba? Sinabi ng Biblia, "My sheep hear my voice." John 11:25. John 20. "And I know them and they follow me." Kaya dito, yun daw, spirit of counsel, Spirit of God, kailangan natin yan. Tagapayo, gabay. Tayo daw i-guide. Sasabihin sa atin pag tayo wrong direction. Ang kailangan lang yung ating pong heart surrendered. Total. Walang ibang tinig. Dapat malakas ang tinig ng Diyos, hindi ang tinig ng gusto ng sarili. Amen? The Holy Spirit is Spirit of counsel, tagapayo. May babasahin po ako sa inyong example ng tagapayo na binigyan ng Panginoon ng regalo bilang tagapayo. Samuel 17:1-2-4. Ako na po ang nagbasa. Nilagay ko na laang. Dito po ay ganito. Dito po ay may dalawang tagapayo. Pero yung isa may regalo, the spirit of counsel, si Ahithophel. Si Ahithophel ay dating na kay David. Si Absalom ay anak ni David. Nagkaroon ng gap. Sumama si Ahithophel kay Absalom. Gusto ni Absalom ipapatay si David. Humanap siya ng tagapayo kung paano mapapatay. Itong si Ahithophel nagpunta kay Absalom. Si Ahithophel ay may regalo ng pagiging tagapayo, na yung ipapayo niya ay galing sa Panginoon. At yun ay posibleng mangyari kung hindi ipagpe-pray. Tingnan nyo ha, ang power ng prayer. Sinabi ni Ahithophel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 tauhan. At ngayon ding gabi, hahabulin namin si David." Yan ang payo ni Ahithophel kay Absalom. Next. "Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nangihina." Yan ang payo ni Ahithophel. Yan na galing sa Lord. Malilito siya, tiyak na magtatakbuhan ng kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Nagustuhan ni Absalom
at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahitopel. Nagustuhan. Ngunit sinabi ni Absalom, tanungin din natin si Kusay na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. Ilan na ang tagapayo? 2. Pero si Ahitopel, yan ang may spirit of counsel. Sharp ang kanyang advice. 2 Samuel 17:14. Sinabi ni Absalom at ng lahat ng namumuno sa Israel, mas mabuti ang payo ni Hushai na Arkeo kaysa kay Ahitopel. Pero, nakalagay din dito, pero ang totoo, mas mabuti ang payo ni Ahitopel, pero niloob ng Panginoon na hindi ito sundin ni Absalom para ibagsak siya. Niloob ng Panginoon na hindi masunod ang payo ni Ahitopel kahit yun ang mabuti. Para ibagsak sino? Ay hindi. Ibabagsak sino? Absalom. Bakit na iba ang sinunod ni Absalom ay ang payo nung isa? Bakit? Nanalangin si David. Alam ni David ng ipapayo ni Ahitopel. Dahil may spirit of counsel, espiritu na tagapayo, ito ay galing sa Panginoon na ito'y posibleng mangyari, mapapahamak siya. Anong ginawa ni David? 2 Samuel 15:31. May nagsabi kay David na si Ahitopel, sino nga si Ahitopel? Tagapayo, ay sumama na kay Absalom. Alam ni David, naku, ito'y may espiritu, may regalo, ito spirit of counsel. Kaya nanalangin si David. Anong ginawa ni David? Nanalangin. Nanalangin si David. Panginoon, gawin po ninyong walang kabuluhan ang mga payo ni Ahitopel. Sino ngayon ang lumalabas sa panahon natin ngayong Ahitopel? Ang kaaway. Kaya ba nating hingin sa Panginoon na yung payong dumarating, mga thoughts na dumarating sa mga may sakit na anxiety, depression, mga kanino mang member nanghihina, yan pong mga salitang yan, kaya ba nating paniwalaan na kung paano si David ay nanalangin? Panginoon, gawin po niyong walang kabuluhan. Kaya ba nating gawin ngayon na walang kabuluhan ng anumang ipapadala ng kaaway ng mga salita? Tayo ngayon. In the name of Jesus, the Son of the living God, we are in your very presence. Kanina pa kami, Panginoon, nagpaparangal sa iyo, hamagitan ng mga awitin. God of heaven and earth, God of Abraham, God of miracle. Salamat. You are here, Lord. You are here. Kiandoralahaya, we are all covered with your blood. At sa aming binasa, Panginoong Diyos, hallelujah. Dahil nanalangin si David na mawalang kabuluhan ng anumang mga payo galing sa kaaway, ito'y mga uttered curses, ito'y mga dumadating sa mga kaisipan, naririto man, Panginoon, o bang mga pinagdadaan ng ganon. Ngayong araw na ito, in the name of Jesus, kami man, Panginoon Diyos, ay nananalig sa iyo. In Jesus' name, mawapawalang bisa. In the name of Jesus, isuot natin ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit. I decree and declare in the presence of the mighty God, everyone are covered by the blood. More divine angels, maging mga nasa online. We are rising up as the army of the living God, covered with the blood of Jesus. Bakap namin na yan langit, bakap namin ang banal na Espiritu working
working in us, working through us, and we decree and declare anumang inatter. Come on, open. Ako'y magdideklara. Kayo rin magdeklara. Ako'y nagdideklara. Anumang mga plano ng kaaway, anumang uttered curses, anumang inilalagay ng kaaway sa mga isipan, maging wala rito at pamilya, anumang mga plano ng kaaway, Panginoong Diyos, mapawalang bisa. Null and void, null and void, null and void. Hurayarala bakayaralahaya. And we demolish every strongholds and every thoughts ng mga negative utterances and negative thoughts sa mga naririto, maging sa pamilya, be captives under the Lordship of Jesus Christ. Nullify, open your mouth, tatay, nanay, mga kabataan, open your mouth, nullify and destroy, mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Panginoon Diyos, walang bisa, lahat ng plano ng kaaway, walang bisa, destroyed, demolished, powerless, sa negosyo, trabaho, mga hadlang sa promotion, mga hadlang sa paggaling, mga hadlang sa paglaya, mga hadlang sa kaligtasan, mga hadlang sa mga pinadalang mong pagpapala, O Diyos, demolish, destroy, the consuming fire of the living God, consume lahat ng uttered curses. Panginoon Diyos, sa likod ng tagumpay, likod ng kagalingan, likod ng himala, kayo yon, aming Diyos Ama, sa pangalan na Jesus na kumikilos. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Gawin po ninyong walang kabuluhan. Sinong naniniwala? Null and void. Wala nang bisa. Araw-araw gawin mo yan. Winawalis ng broom of the Lord. Ibinabalik sa pinanggalingang demonyo ang anumang sumpa. Sumpa mula pagkabata. Anumang sumpa na nananalaytay mula sa ama at ina ng mga narito at wala rito. In Jesus' name, sa buhay namin, ito'y nullified, destroyed, powerless. We are, sabihin natin, we are connected to you. Christ our King, Christ our Savior, to you, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Sa likod ng aming deklarasyon at idideklara pa, kayo yon, Holy Spirit. Thank you for the anointing. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Take your seat, magkakaroon tayo ng activation. Matatapos na ako. The counsel of Ahithophel to Absalom against David was made void by the power of faith-filled prayer made by David. Ikaw at ako, pag ikaw ay nananalangin, nasa iyo si Holy Spirit, puspos ka ng pananalig. Ano man ang sabihin mo. Remember, 1 decade, gagamitin ni Lord ay bibig. Pinatunayan yan. Nagkaroon ng counterfeit ang enemy. Nag-start September, nung ako po'y magturo sa inyo ng year of Ayin, mouth. Dumating po. Counterfeit ang enemy using the mouth, ang pandemic. Maraming namatay because of fear. Fear sa mga naririnig. Ngayon, panahon na, rising up. There's an army rising up in the church. In every family. We need to stand firm and declare the goodness of God. Psalms 65:11. We are crowned with God's goodness and bountiful harvest. Huwag niyong kalilimutan yung team. You are crowned with God's goodness. That is the spirit of counsel. 2 Samuel 15:31, Panginoon, gawin po niyong walang kabuluhan ang mga payo ni Ahithophel. Nawalan nga ng kabuluhan. Hindi nagapi si David. Activation. Are you ready for the activation? Ari lang po ay English. Pero somewhat tatagalugin ko. Are you ready? Sino rito ang nasa iyo si Holy Spirit and the Lord filled you with His power? Army of the living God, warriors of the living God, stand up on your feet and declare this. Deklara natin. Pwede nga tayo munang umawit bago natin to deklara Awit muna tayo. Awit muna tayo. Tapos dire-diretso tayong activation. Huyaralahaya, we welcome you once again, Holy Spirit. Sa likod ng aming mga pag-awit,
likod ng aming pagpipreach, likod ng pakikinig, likod ng aming mga deklarasyon. Kayo yun, Holy Spirit, guiding us, moving in our midst. Amen. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kailangan ang akto mo ay akto ng ikaw ay mananagumpay sundalo. Nasaan mga army ng Lord? Woohoo! So, tingnan mo yung army tayo ng Panginoon. We are in the winning side. Dideklara natin mamaya we are in the winning side. Awitan muna natin si Lord. Ito po ay next week ko po i-continue. Ating pong topic ay synchronize po yan. First, second, third service, yan pong itinuturo. Kung saan ako nagtapos, dun din. I pray na ang tumatayo from first and second ako tumatayo. Sa third service po, ang live po ay second sa mga nanonood. Second service po ito. Third po ay assistant pastor ang tumatayo and sometimes ay ako po. Awitan natin ng buong puso ang Panginoon. Hallelujah. In the freedom you died for. Hallelujah. And now my life
chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. In the name of Jesus. There's an army rising Tayo yun! up. Anointed There's an army of the living God. army rising up. There's an army rising up. God's To break anointing every you. chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, In every to break family, every chain, members of to every break family, every sa ministry, sa chain, bawat may to sakit na break naglaman. every chain, Lumaya ka, break lumaya. every chain, Bumalik. break every Dumating ang mga chain, sisay na pagpapalaan ka na. to break every chain, to break every chain, break every chain, Promotion to ka. break every chain, break every chain, break every chain, Convention ka. to break every chain, break every chain, break every chain. Thank you, Father, for the anointing that you have been released to everyone. And now we will declare that today, bilang army, warriors of the living God, we are anointed to declare the defeat of the enemy. And we are in the victory. We are winner, victorious. Open your eyes and look at the screen and let us declare. Taglay natin ang anointing of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. And let us declare, today, whatever be the devil thoughts against your life, against my life, against everyone's lives in my family, let it be made null and void. And only the counsel of God will stand forever in Jesus' name. All the forces that are attempting to destroy you or anyone, members of your family, live your life. Live my life. Say it. Live my life. In Jesus' name. We cancel it by the blood of Jesus. However, the counsel and plans of God will stand forever. Let us shout. Only the counsel, only the plan of God will stand forever. Only the plan of God will stand forever in my family, in the members of my family, in J1 family, sa mga nasa online, in Jesus' name. In Jesus' name. No counsel of a black magician or Rayaralabaw, any satanist will stand against you, will stand against your family. You will stand against me. Sabihin mo, will stand against me. No plans of any satanist, magician, in the name of Jesus, will stand against me. Karabayaralabaya, in the name of Jesus. Open your mouth. The Lord anointed you already. Every one of us. Sharahaya, rahaya. And God will destroy all the plans of the enemy in your life, in my life, in your family's life, in everyone's lives, in the name of Jesus. Holy Spirit, dito tayo, impartation. You are in the winning side. Move na, move. I am in the winning side, declare it. Pag ako'y nagdeklara sa inyo, sabi mo, I am in the winning side. You are in the winning side. No confusion. No wrong steps or mistakes. God wants you to win. God wants you to win. God wants me to win. God is on my side. God is in your side. And you are in the winning team. We are in the winning team. Sabihin natin, ako ay kabilang sa mananagumpay na anak ng Diyos. Let confusion live my life. Live your life. Maybe there be winning ideas and thought processes over your life. Live your life in Jesus' name. The church of God
will win here on earth. Everyone who belongs to the Church of the Living God will win. Sabay-sabay tayo. Everyone, every members of my family who belong in the Church of the Living God will win here on earth. Hanggang kami marapture. Ako at ang aking pamilya ay maliligtas in the name of Jesus. And the gates of hell will not prevail against the Church of the Living God. In Jesus' name. Sabay-sabay tayo. In Jesus' name, the season of failures in your life, in my life, is over! Over! Tapos na! Karabayaralaba. Ikaw at ako'y mananagumpay na anak ng Diyos. Nasa iyo ang banal na Espiritu. And you will never make a wrong move. Deklara mo yan. I will never make a wrong move. By the working power of the Holy Spirit in my life, I will always acknowledge His presence in my life. No more wrong moves in Jesus' name. Sabay-sabay po tayo. No more wrong moves this year and in the years to come. In Jesus' name. No more mistakes. Solutions will come into my heart, into your heart, in Jesus' name. The Holy Spirit is coming with clarity day after day, and you will be never caught on a wrong step, in Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin natin, in Jesus' name. In Jesus' name. Saan na yun? Next. The devil's plan to spoil your destiny is being canceled in Jesus' name. Korayaralahaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the anointing as we declare this in my life and to everyone's lives, even sa mga nasa online. No more wrong moves in Jesus' name. The Holy Spirit will continue to guide you, to guide me, to guide us, and remove from you the danger zone. Remove from you the danger zone. Deklara mo yan, remove from me the danger zone. And put me in the most secure place of victory. Put me, dalagay ako mo, Panginoon, in the most secure place of victory. Secure place of victory in the mighty name of Jesus. Maganap! In the name of Jesus. Being warriors. Taas ang kamay ng mga warriors, anointed warriors. Sabihin natin dito, being warriors of the living God, I am taking every thought captives to obey Christ, and every strongholds of the enemy in my life be demolished in Jesus' name. And I believe I have the mind of Christ because I have a saving faith. And as a child of the living God, I am seated in the heavenly places with Jesus Christ because I am the righteousness of God in Christ Jesus. And everybody say, Amen. Sealed by the blood of Jesus. We humble before you, Lord God, claiming the declaration has been anointed by you, Holy Spirit. And throughout the years, throughout our lives, even to our family, Lord, shall be done. Because of your finished work, Lord Jesus, on the cross, we are always in the victory side, winning side, because the battle is yours. We will continue to trust in you, Lord. In Jesus' name, sealed by the blood of Jesus. Sino rito? You are in the secured place of victory. Woo! Palakpakan natin si Lord. Malaya! Malaya, Woo! malayang, malayang, malaya. Declare it! Malaya, malayang, malayang, malaya.
kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. For the last time. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Oh, thank you, Abba. Thank you, Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba. Thank you, Lord. That is an overflowing joy from the Holy Spirit. Amen. Tapahan natin si Lord.